At yung paggagaling doon sa mga albularyo, no, is only pansamantala lamang yan, no, because alam natin only Christ can expel evil spirits, no, that authority given to the church. Kaya yung sinasabi natin, kapag pumunta kayo sa isang albularyo tapos parang gumaling kayo, hindi actually natanggal yung spirito, kundi na-subjugate lamang yan ng isang mas malakas na spirito. Kaya later on, babalik uli yung sakit ng taong ito at mas malala pa. And later on, hindi na kaya ng mas malakas na albularyo. Sabihin na, hindi ko na kaya yan. Because not using the power of God, then later on, punta na lang kayo sa pari ninyo, no? And that is what usually happens, no? Kapag malala na, doon lang sila lumalapit sa simbahan. So, ngayon, kung gusto po ninyo makipanayam sa mga exorcist ninyo, ang maganda po is pumunta muna kayo sa kura paroko ninyo. Kasi alam ng kura paroko ninyo kung sino po ang mga exorcist sa diocese ninyo para matulungan kayo. Maaari din na dumiretso po kayo sa chancery o sa opisina ng obispo at sila po ang nakakaalam kung sino po itong mga exorcist priest ninyo. And lastly, we don't charge for anything. Lahat to ay libre po. Okay? Tayo po ay simbahan. We receive free and we give free. Okay? Kaya nga kami na ordinahan bilang pare so that we give our lives totally sa tao. So we do not, it is not a career. We are not here to make money. Okay? Now, if you want to donate to the church, inyong simbahan para for their programs, para sa mga may sakit o sa mga taong nangangailangan, then no problem yan, but we don't charge anything. Okay? Marami na pong mga dioceses ang may mga exorcists. So kung meron pong kayo po ay galing sa ibang diocese at meron po kayong exorcist, pag tumawag po kayo sa amin, i-refer po namin kayo sa inyong exorcist. Dahil ang exorcist of Manila po ay ang jurisdiction lang po nila ay ang Manila, ang Archdiocese of Manila. So make sure ho na talagang exorcist po ng diocese nyo yan. Check nyo sa chancery or sa parish priest niyo kasi maraming mga fake exorcists ngayon po. Nagpapanggap sila po ay exorcist pero they are using it as a money-making scheme. Okay? Kapag magbe-bless sila ng bahay, ito yung bayad, etc. Yan yung mga po ay mga fake. Okay? Mga peke ho yan. So you always have to make sure that this is a real priest and he's really delegated by the bishop to be an exorcist. Kaya always check, make sure kasi maraming peke ngayon. Dumadami. So be very discerning. Ang mga exorcist po ay binibigyan ng appointment or ng faculty ng kanilang mga bishops. Pinag-aaralan po ito ng mga bishops kung ito bang taong ito ay karapat-dapat na maging exorcist. So ang gusto ko pong ipahatid sa inyo ay credible po ang mga exorcist na in-appoint ng kanilang mga bishops. Kung hindi po in-appoint itong tao na to at lagi po siyang deliverance, nasa deliverance ministry po siya, just make sure po na kilala rin po siya ng kanyang bishop. At binibigyan siya ng paintulot to do this ministry. Okay, I realize, di ba sa ating ministry ngayon, nakaka-encounter na tayo ng mga taong devout. They're devout Christians, devout Catholics, and yet nakaka-experience na sila ng attack, ng extraordinary demonic attack, of which they could not understand. Kasi palasimba naman sila and they tried their best to live a Christian life. But suddenly, bakit sila nagkakaroon ng spiritual attacks na hindi nila maintindihan? Kasi oftentimes, di ba, ang understanding ng maraming tao pag inaatake ng diablo, yan yung mga yung mga malayo na sa Diyos. But recently, we have been seeing cases na yung malapit sila sa Diyos at dasal, pero inaatake sila. So ngayon, ito yung sa ating programang Cristo Liwanag sa Diling, we also want to help them. We also want them to be enlightened on what they can do para maprotektahan ang sarili nila from this extraordinary attack. So hindi mawala, is mabawasan yung atake sa kanila. So Father Joseph, ano opinion mo dyan? Yeah, I think because we have to understand na kapag umaatake ang demonyo, basta hindi lang basta-basta umaatake yan,
yung tao madalas nagbubuksan ng mga pintuan sa buhay niya. Because you have to understand that ginagatungan ng demonyo ang ating mga kahinaan, most especially the spiritual. Now, if you're not protected spiritually, then kapag meron ka ring emotional problems, pwede niyang he can manipulate more the emotions para mas lumala yung condition mo, or your mental problems, or even sicknesses, no? Yung ating kalusugan pwede niyang atakihin yan, no? As nabasa nga natin in the book of Job, no? Nakita natin anong kaya ng demonyo gawin sa isang tao. If you know, when God gave permission kay Satanas, no, na to try Job, in the book of Job, nakita natin this is what we call oppression. Okay? So inatake ng demonyo yung kanyang katawan, yung kanyang mga relationships, yung kanyang mga pag-aari. And we see this occurring more and more precisely because not only yung may mga tao na hindi they don't know how to use yung tinatawag natin yung mga spiritual defenses and spiritual armor na sinasabi ni San Pablo. Pangalawa, they have certain openings rin sa kanilang buhay na relational problems na hindi ina-address kagad, o kanilang mga emotional problems, halimbawa mga hinanakit sa buhay nila, mga trauma na they are not processing, they are simply siguro tinatago lang o nire-repress. Special alam natin nung pandemic, during the pandemic maraming mga oppression dahil maraming mga persons na isolated and emotionally isolated, lonely, at naging depressed, suicidal. So, and they were not basically spiritually even able to go to mass or practice their faith fully, no? Kaya doon pumasok yung maraming nating mga dumami yung ating mga kaso, no? But you see that hindi lamang spiritual, kapag yung tao ay may kahinaan in the psychological, emotional, relational, nagkaroon problema siya doon pumapasok yung demonyo at ginagatungan niya yan. That's why we always say, kapag umatake ang demonyo, it doesn't mean totally spiritual yan. Madalas may halo yan na pag marami kang galit sa puso mo, then madali kang kapitan, no? And later, hindi lamang galit, may mga kapuotan ka na, you will also experience certain siguro mga sicknesses or harassments, no? Like mga sinasabi natin mga oppression, no? From the devil, like sicknesses na hindi kayang gamutin ng doktor, no? So importante na makita natin that we have to look at the spiritual and also the human dimension. They're always, we cannot separate them. Kaya madalas kapag umaatake ang demonyo, they're always together. That's why many of our cases, after or before the pray over, kailangan nila ng counseling din para magkaroon ng processing, not only returning back to God, pastoral counseling para bumalik o mapalalim ang kanilang ugnayan sa Panginoon, and they learn how to use the sacramentals. Pangalawa, they also have to process what is going on within them, no? Kapag meron silang mga, sabi nga natin, mga sugat sa buhay, o may mga kapuotan na hindi na-address, unforgiveness, or relational problems na ayaw nilang tutukan, ayusin, then nagkakaroon ng, maybe say, foothold yung demonyo doon sa buhay ng tao niyan. And then nagkakaroon ng oppression na. And kapag hindi in-address, it should move to the next stage, yung sinasabi nating possession. Especially pag yung tao may ibang openings na, halimbawa, deep into the occult, palagi nagpapa-albularyo, o palagi nagpapatawas para gumaling siya, no? Or we may say the person is goes to mga healers, no? mga like for example mga faith healers or mga manghuhula para malaman nila yung kanilang kapalaran, whatever. So this can aggravate, no? And the more they rely on these other powers outside the church, itong mga ibang reliyon, ibang mga paniniwala sa labas ng simbahan, then doon na talaga magkakaroon ng stronghold ang demonyo. Then the movement can be from oppression, then nagiging possession na yon. Kaya maganda siguro. Ko, Father Joseph, the other day, nakausap po yung exorcist, one of the exorcists of Tagbilaran, no, si Father Darwin Gitgano, no? Very active siya sa social media, pinakikita niya yung kanyang mga some of his cases, allowing his listeners and viewers and fans to understand the ministry and what
they can do in their life. At marami siyang experiences na dito daw sa Bohol, many Catholics, if not all, maraming superstitious and occult practices. So they consider themselves devout Catholics, and yet they are contaminated by many superstitious practices and beliefs. Kaya hindi pag nagkakaroon sila ng sakit, halimbawa, ang kanilang go-to na healer would be their altario or faith healer, and that would occur all throughout their life. At tapos pag nagkaroon sila ng sakit na hindi ma-discover ng doktor, pupunta sila sa albularyo, on and off. And afterwards, pag hindi na talaga gumagaling, at saka lang sila lalapit sa simbahan. And you know what Father Darwin does is actually just simple pray over muna. Simple pray over. And simple exorcisms. And sa kanya experience, ay maraming gumagaling agad. And then they discover, at saka nila i-interviewin, and they discover na dahil marami silang occult contamination. And then, so babaguhin na nila yung kanilang buhay. They will now have a change of life, a way of change in their Christian life, which is very positive. Yung iba namang napopossess, na nagkakaroon ng possession, yun naman ang kanilang i-interviewin na, at saka yung mas malala. Ano tawag dito? Mas malala, yun ang kanilang titignan ng to. Because I think kasi marami tayong pamahiin, Winston, no? I think the problem there is that yun na nga, kulang ng katekismo eh. That's why many may mga pamahiin sila kasi wala nagturo sa kanila na this goes against the first commandment. Kaya ignorance yung kanilang more or less their excuse, no? Kaya if the Lord sees that, then mas mabilis yung pagtanggal ng mga yung paglayas ng demonyo, pagtanggal ng demonyo, no? But those who already know na ito ay isang kasalanan sa mata ng Diyos, very clear naman sa ating Catechism of the Catholic Church, okay, superstitious practices are against the first commandment, pero ginawa pa rin nila, nagpapa-feng shui pa sila, no? Pumunta sila sa mga tinatawag natin mga pagan occult practitioners, then doon na talagang nagkakaroon ng kapangyarihan, okay? Yung spirito na manahan at kumapit sa tao, because there is an abuse of grace. It is already something that is intentional. It is something that is sinful already. Because alam na ng tao, this is itong ginagawa niya, mga pamahiin ay talagang masama sa mata ng Diyos. Okay, it is something that really an injustice against God, no? Katoliko ka at sinasabi mo, you know, God cannot heal me, God cannot do this for me, so I will go to other religions, other powers, ibang mga puwersa, ibang mga kapangyarihan para gumaling. Okay? So that is an affront against God Himself, who is the only, okay, the only God. Right? There is no other God except God. Right? Maganda siguro na Ate Uwa, yeah. I wanted to tanong ko kasi si Ate Jing at saka si Ate Uwa, ano sila eh, they were parang witness to an exorcism that we did most recently, no? Ganyan yung case natin eh, di ba? Very religious family, very Catholic family, very devoted family, and yet ang dami nilang superstitious beliefs pagdating sa healing, no? Pero tama ka, Father Joseph and Father Winston, na ignorance ito ang problema natin, because most of us Filipinos, Father, basta parang maganda, no? Like healing yan, pampaswerte yan, ang nasa isip natin, it is coming from the Lord, galing ito sa Panginoon natin, pero hindi natin yun kinakategorize as occult. Unlike, halimbawa sinabi mo na kulam, or yung mga gagamitin para mamatay, barang. Kasi parang yan tinatawag na white magic eh, di ba? More of parang white magic, so, healing. Ang understanding natin, galing pa rin sa Panginoon, basta parang nakakabuti sa atin, nakakagaling, or bibigyan ka ng swerte, bibigyan ka ng maraming ani, mag-aalay ka sa anito. So, yun ang problema talaga natin, Father. Because just because may natanggap ka na material benefit, doesn't mean it's from God, because alam natin yung demonyo ay may kapangyarihan din, no? Yan yung tukso niya kay Jesus, no, sa disyerto.
I will give you all these things. Okay? Basta you bow down to me. Okay? And nakikita natin yan sa yung mga pumapasok sa Satanism, sa witchcraft, yung mga kabataan ngayon, maraming silang natatanggap doon. Hindi nila alam na may kapalit yan, yung kanilang kaluluwa. And later on, kapag gusto na lang umalis doon sa kanilang ginagawa, doon na sila pinoposes o ino-oppress. Okay? Because the devil will not give you something negative or else walang lalapit sa kanya. Kaya he will have to allure you, no? Na ang binibigay sa iyo ay isang magandang bagay. Kaya nga sabi nga, 'di ba, sa Biblia, he usually appears as an angel of light. Okay? And I think it's important to therefore realize yung deception talaga he's a father of lies, and therefore very important yung discernment and really obedience sa simbahan. Ano yung talagang turo ng simbahan about these things? Kasi katulad ng sa ating mundo, there are physical laws, there are also spiritual laws. Kapag yung tao hindi niya alam yung mga batas na sa buhay espiritual, magkakaroon doon papasok na marami mga problema. Now, I invited Father Lorenzo because marami siyang experience nung he was around 3 years, no, sa Italy during the pandemic lockdown, and I wanted na sana magbahagi siya ng yung kanyang what was the opening naman doon sa Italy na nakita niya kung bakit nagkaroon ng mga cases of diabolical oppression and even possession. So maybe Father Lorenzo can share. Yes. Yes. Sa Italiano lang. Italiano lang ang wika ko. Di ko kaya kaya buonasera. Buonasera in Italiano. Certamente. Ano po, katulad ng sinabi ni Father Joseph, 2 taon po ako nasa Italy dahil sa pandemic. Yung aking city ay Pescara sa center ng Italy. At pagdating ko sa diocese namin, actually ako Archdiocese ng Manila, dito ako pumasok sa seminaryo, pero yung original diocese ko, siyempre kilala kong ang obispo namin, at nag-usap kami kasi narinig niya na ako'y exorcista dito sa Maynila. At sabi niya, alam mo ba, may kaso ako dito, pero sobrang busy ang buhay ng obispo, hindi ko kaya, tulungan mo ako. Dahil wala kaming exorcista, walang pare na gusto pumasok sa itong ministry, mag-aral sa Roma. So, may maraming kaso at walang pare, katulad na nangyari sa maraming diocese sa buong mundo, na gustong humarap ng demonyo. Kaya wala kong magawa dahil galing sa obispo. So, Padre Lorenzo lang. Ayaw ko din sana pero wala akong magawa kasi obispo ang obedience. Sabi nyo So, well, I said whatever I can help with, I'll do. And the first case that he sent me, he was taking care of this case, is a boy of 16, a young man of 16, and he's a musician, and he was playing with his band, local music, folk music. Very good boy, very Catholic family, from a humble family, and he was playing on All Saints Day. There was a party, a Halloween party, and because the rest of the band were jealous of him, during that night as he was playing, he got paralyzed. He couldn't play anymore his instrument, and he ended up in a hospital, in the ER. And pagkatapos na ito, 3 buwan sa 3 hospital, every hospital 1 month. Sa loob ng 3 buwan, kahit anong exam, kahit anong gamot, kahit anong intervention na ginawa nila, di nila alam kung anong dahilan ng, kasi medically wala siyang makita. Wala siyang kasakit, wala siyang pero itong bata nito talaga he was paralyzed, he couldn't move, and the doctors could see that it was true, but they couldn't understand where it came from. At naalala niya na before that concert that night, kumain siya ng sopas sa bahay ng isang ka-grupo niya, ka-band niya, at sila ay gypsies. At ang
At ang ina ng itong kasama niya na gypsy, pinahanda yung sopas para sa niya, itong sabaw na ito, para sa kanya lamang. At nakita niya na tinimpla yung sabaw at nailagay mga buhok. Parang kulam. At sabi, kasi nahiya siya, na mahihayin itong bata na ito, sabi niya, ma'am, ano po ito? Sabi niya, wag ka maalala, ito yung papabuti sa iyo. At kumain siya, kahit naramdaman na yung buhok pero dahil nahiya siya sa nanay ng kaibigan niya, at sa gabi na yun mismo, yun ang nangyari. And he came to know kasi right after itong supposedly ang best friend niya, sabi niya, alam mo ba, yun ang ginagawa yung nanay ko sa buhay. Nangkukulam. Gumagawa ng mga parang parang witch. Opo. At dahil may magalit sa iyo sa banda namin, nag-decide namin na ito'y mangyayari sa iyo. At mula sa araw na yun, pumasok siya sa itong impyerno. Kaya the first prayer ko, at ito'y sa loob ng 2 taon, linggo-linggo, meron kaming exorcism. Mula sa unang prayer of exorcism, gusto ko sana isang simple prayer para makita kung ano talagang kanyang kalagayan niya. Pero immediately he reacted very strongly at nawawala at marami mga na-trance siya at lahat yung mga manifestations very violent ng itong possession. Itong kaso niya na yung first case niya nung dumating siya regarding isang bata na kinulam, nasa banda siya, may nainggit. So yung magulo ng isang bandmate niya marunong magkulam, so naglagay ng something cursed or infested object sa kinakain niya. Parang gayuma yun, and then nakain ng batang ito, kaya na-paralyzed, hindi na makalakad, hindi na makatayo. Okay? So at hindi makita ng doktor ano yung dahilan. I think it is important para makita natin yung paano na, tapos nag-react nung pre-open ni Father Lorenzo, so maybe maganda makita how Father Lorenzo address especially the aspect of the spiritual life also ng batang ito, kasi ibig sabihin pag natamaan ka ng kulam, that means hindi ka yung protection ng Panginoon ay wala sa iyo. That means you may not be in the state of grace at medyo yung ugnayan mo sa Panginoon, yung relasyon mo sa Panginoon ay medyo kulang. So Father Lorenzo So yes, itong bata na ito actually napaka-religious siya, pero katulad ng sinabi natin kanina, may duplicity din ng kanyang puso, may superstitious beliefs at sa kanyang pamilya din. So kahit siya nagsisimba almost araw-araw, hindi malinaw, hindi dalisay, sabihin natin, ang kanyang puso. Kaya pinahintulutan ng Diyos din ito, at ito yung pinakaunang bagay na sinabi ko sa kanya, para sa kanyang kabanalan, sa kanyang tunay na pagbabago bilang isang Kristiyano. Kasi minsan, tatanong mga kapatid, bakit ba pinapahintulutan ng Diyos itong evil? Bakit po merong demonyo? But kung si Diyos, katulad ng sabi mo kanina, ay makapangyarihan sa lahat, may demonyo at yung mga tao nahulog sa kanyang mga text, mga kapangyarihan niya. Kaya kasi pinapaintrudan ng Diyos din yun, at sinabi ko ito sa itong kapatid namin sa Italy, dahil gusto niya na mas lalo ikaw lalapit sa kanya. At simula isang proseso, alam na natin na yung pinaka-importante ay hindi yung exorcism. Ang pinaka-importante ay na isang tao ay magiging banal. So pati evil ginagamit ng Diyos sa kanyang kapangyarihan, kabutihan at awa para sa kanyang kabanalan. Kaya simula itong proseso, itong paglalakbay na itong bata na ito patungo sa Diyos sa pamamagitan ng rosaryo, ng banal na rosaryo, sa pamamagitan ng regular confession, minsan kahit once a week or more than once a week, sa pamamagitan ng misa, ng spiritual direction, at sa pamamagitan din na napaka-importanteng bagay sa spiritual life ay yung intercessory prayer. Maraming tao sa team
ng exorcism sa amin at maraming tao sa simbahan ay nagdasal at nagdadasal pa para sa kanya. And parang yung sinabi mo kanina, Father Lorenzo, no, yung now na ikaw yung chaplain sa Cardinal Santos, no, na yung nakita natin na marami may sakit, no, and you were saying na how the Lord uses yung kanilang mga sakit, yung mga karamdaman nila para mabuksan ng kanilang mata sa yung yung kanilang kaluluwa, no, na maging bukas ano ba yung nangyayari sa buhay ko, na doon nila natutuklasan na yung ugnayan ko sa Panginoon, yung aking relasyon ay hindi pala, may kulang pala, no. They become more open to God during the times when they are sick and when they experience itong mga iba't ibang mga pagsubok sa ating buhay, especially yung sinasabi natin mga karamdaman, yung mga aksidente, yung mga atake ng demonyo. So I think this is very important na malaman na ministry is only isang hakbang para patungo sa mas importanteng layunin, yung kabanalan ng isang tao. Okay? The Lord will only allow evil, permit it, no, because He doesn't desire it, but pinapayagan niya yan because nakita niya na there is a greater good that can come out from it. Ibig sabihin yung tao ay, kasi mga kaso namin na gumaling na, makita mo na talagang nag-iba na yung kanilang buhay, no? They discover really na may Diyos, at itong Diyos na ito ay talagang Diyos ng pagmamahal, at yung kanyang kapangyarihan ay talagang it is what we may say, the power is totally powerful, no? Infinite power. Kaya nga lahat ng demonyo ay they always na malaya sila if the person has the proper disposition and the person returns to God. Then lahat ng kaso namin na talagang yung tao ay nagbagong buhay, talagang the person gets liberated and healed from the diabolical attacks. Dahil na-realize sila, Father, di ba, na talagang yun ang pinaka-importante sa buhay ng tao. Oo. Their relationship, our relationship with Because the walang Lord. saysay naman na gumaling ka o napalayas yung demonyo sa katawan mo, pero ikaw ay bumagsak naman sa impyerno, no? So the Lord will always make sure that He is reminding you na in our life, okay, relationship with God is the most important, at kapag nakalimutan natin yan, then may mga consequences, at pinapayagan niya na maranasan natin ang mga consequences na ito habang buhay pa tayo kaysa yung bumagsak na tayo sa impyerno. Okay? That's why yan yung palaging end, yung pinakadulot, pulot-dulot ng every exorcism is yung bumabalik yung tao sa isang relasyon sa Diyos, o lumalalim ang kanyang relasyon sa Diyos, na talagang matuklasan niya yung pagmamahal ng Diyos sa kanya, at siya mismo ay nakatugon din sa pagmamahal na ito. At saka, Father, idadagdag ko, kasi minsan hindi lang yung kabanalan ng tao, kung hindi ang kabanalan ng mga tao na mahal din niya. Minsan buong buo, minsan hindi natin makikita kung bakit parang itong taong ito medyo banal na siya, pero hindi pa siya nakakabitaw doon sa nangyayari sa kanya. Kasi minsan ang hinahanap ng Panginoon ay ang pagbabalik loob din ng kanyang kapamilya. Minsan yung asawa, minsan yung mga anak, minsan buong community ang nakikita natin na bumabalik loob sa Panginoon. Kaya marami tayong kaso rin, no, na yung kadalang yung inaatake yung magkasama, no, sabi nila kasal sila, pala hindi sila kasal sa simbahan, no. And therefore hindi umaalis yung demonyo. Then later natuklasan namin na sinabi nila sila'y kasal, pala kasal lamang sa sa civil marriage lang, no. So when we tell them to get married sa simbahan mismo, kasi ang Diyos lamang ang pwede mag-ugnayan sa dalawang tao, no. Kaya nga it's a sacrament, okay, the sacrament of matrimony. Then doon mismo umaalis ng espiritu. Ibig sabihin, God does, pag ikaw ay hindi kasal sa simbahan, yung pagsasama niyo ay mali, no? It is a sin in the eyes of God, because only God, ang Diyos lamang ang pwede mag-ugnay ng dalawang tao. Okay? Hindi kahit sino mang tao, hindi pwede. The government, yung lipunan can never bring two persons together in matrimony. Okay? Marriage is always a sacrament. Okay? Yeah. So Father Father Eugene. Eugene. Kasi gusto kong tanungin si Father Lorenzo. So how was it resolved? Oo nga, yeah.
to be Well, Father continued. Winston, actually, they are still praying over him kasi talagang matinding kaso ito. So, unang-una, yan ang kabutihan ng Diyos kasi habang tayo nagdarasal, habang kami nagdarasal noon, lumakas talaga ang kanyang pananampalataya at ang kanyang buhay Kristiyano. At ngayon, pumasok siya sa isang kumbento at pag siya'y magaling na, papasok siya sa mga Franciscan friars. Gusto niya maging pare. At katulad ng sinabi nila kanina ni Ua, ang kanyang pamilya na hindi talaga pala simba, yung mga magulang niya, dahil dito takot na takot sila, in-invite ko din sila. Sabi ko, dapat kayo kasama sa mga exorcism prayers, kasama ng prayer warriors. So, sila mismo, kahit ayaw, nung una, sumali sa mga prayers at unti-unti, nagbalik loob din sa Diyos. Na kumpisal, na Sunday Mass muna, tapos lately, even daily masses, yung nagro-rosaryo kasama ng anak nila. At dahil itong labanan ito ay medyo matindi, they saw the importance. Kaya ang pamilya ngayon ay buo na. At slowly, he's getting better. No? God willing, we are waiting for the time na sa kalooban ng Diyos, he decided to have this man liberated. So, we also pray for him. Yung sinasabi nga at the perfect time of the Lord, kasi alam ng Panginoon na when the person is already ready. Kasi kapag yung ibang tao, kasi pag gumaling ka agad o naging okay na sila, agad-agad sila bumabalik na naman sa dating buhay nila, no? But kapag medyo tumagal yung proseso, okay, then yung tinatawag natin yung kanilang yung virtuous life nila, yung kanilang mga yung kanilang lifestyle ay talagang nagiging solid. Yung kanilang religious lifestyle, yung kanilang Catholic faith ay nagiging more and more solid. Kaya kahit gumaling na sila, kahit may mga tukso na the devil will again tempt them to in other ways, no, tutuksoin pa rin sila ng demonyo, malakas na sila at kaya nilang labanan yung mga tuksong ito, no, at magtagumpay sa mga ito para maging talagang isang banal na tao, okay? Isang banal na tao. So Pero Father matindi Eugene, din yung iniisip ko ano Winston? Father Winston. Matindi din yung iniisip ko yung mga friends. It's the friends, you consider them friends, and then they're instrumental in the curse. Opo. Yun ang isang masakit na pangyayari sa kanila dahil uri sa itong bata na ito ay best friend. Tapos yun at hindi lang yun, katulad na nangyari maraming beses pag serious case of possession, he was getting better after prayers, and they would come together kasi kasama itong gypsy na ito, kasama sila ng isang sekta, na isang satanic sect na kilala sa amin city, at they would come together at night and reinforce or renovate their curse against this man, and he would feel it kasi in the middle of the night bigla gumising siya lagi alas 3 ng madaling araw at napakasakit yung katawan niya at ibang nag-reaction. Minsan he would expel things. Sinabi ko din kasi lagi ako in contact with Joses dito sa Pilipinas. Isang umaga talaga malapit siya hospital dahil hindi na nakaya, at nakita nila sila sa 4th floor ng isang 5-story building. So sa ika-4 na floor, at doon sa labas ng kanilang bahay sa may terrace kung saan may sampayan, sa gabi na yun bigla nag-appear isang t-shirt na may dugo out of nowhere. So katulad ng sinasabi natin lagi ay ito'y sa matindi na labanan, it's not a joke.
non dato sindikidu, panereto satana, number suave mikivana, sumama kweliba, itsevene na biba, krusaka sindikilu, non dato sindikidu, panereto satana, number suave mikivana, sumama kweliba, itsevene na biba, krusaka sindikilu, non dato sindikidu, panereto satana, number suave mikivana, sumama kweliba, itsevene na biba,